Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalangan, at tugtugin ang gitara, at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong ika-28 ng Enero, ginugunita natin si Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan, nakilala sa kanyang katalinuhan dahil sa kanyang pananampalataya. Kapanalig, binigyan ka ng Diyos ng talino. Sa mga pagkakataong hindi mo ito ginamit, o baka nagamit natin para gumawa ng masama, gamitin natin ngayon ang talinong taglay para magbalik sa Diyos. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nung mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayoy, tolda pa ang aking tahanan, kahit lagi akong kasama ng Israel. Wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayan ng Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol.
Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, tatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkang magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad na nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako'y sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipon-panan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangka sa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan na sa gilid na ng tubig at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad na sumibol ang mga yon sapagkat manipis lang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Kaya hindi ito namunga. At may binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ito'y tumubo, lumago at nag-uhay. tig 30, tig 60,
Tigsandaan ang butil, sinabi ni Jesus. Ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit ang iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang iniasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito pagdakid, dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. At ang iba, tulad ng napahasik sa dawagan, ay dinirinig nga nila ang salita. Ngunit sila naman ay naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi sila makapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila, tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, tig-30, tig-60 at may tig-100 na bunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Miyerkules na po sa ika-3 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon pong araw na ito, ika-28 ng Enero, ginugunita po natin si Santo Tomas de Aquino. Sa ating po Ebanghelyo ngayon, ikinuwento po ni Jesus ang talinhaga ng mga asik. Nag-aasik ng binhi. At apakatyaga nitong mga asik na ito. Kasi talagang nag-aasik siya sa lahat. Mabato, sa daanan, madawag, sa matabang lupa. Hindi siya sumusuko. Nag-aasik, at nag-aasik. At meron nga pong nahulog sa daan. At sino ito? Ito yung mga nakarinig, pero hindi pinansin ang salita. Narinig, pero hindi tumimo sa puso. Meron namang nahulog sa batuhan. Masaya sa umpisa, pero walang ugat, walang lalim. Kaya nawawala din. Merong nahulog sa tinikan, sa dawagan. Tinanggap, pero nalunod sa alalahanin ng mundo. Sa material na bagay, sa makamundong bagay, umalis, nawala. Pero merong nahulog sa mabuting lupa. Tumubo na munga at nagbunga ng sagana. Huwag mo nang itanong kung saan nalagay. Ang tanungin mo ay, anong klaseng lupa? Huwag mo nang itanong kung anong binhi. Itanong mo kung anong klaseng lupa. Kapanalig, kamusta ba ang puso mo? Handa ka bang tumanggap ng salita ng Diyos? Handa mo bang panatilihin sa puso mo ang salita ng Diyos? Kasi ganito po yung pagdiriwang natin sa kapistahan ni Santo Tomas de Aquino. Siya po'y dakilang santo. Siya'y guro,
siya ay doctor of the church. Kilala siya sa kanyang talino, yung lalim ng kanyang pag-iisip. At napakarami ang kanyang isinulat. Pero kung iisipin natin, hindi po naging banal si Santo Tomas dahil matalino lamang siya. Hindi. Siya'y banal, siya'y santo dahil yung talino niya ay nag-ugat sa pananampalataya. Pananampalataya. Sabi ni Santo Tomas, ang kaalaman na hindi humahantong sa pagmamahal sa Diyos ay kulang. Yung napag-aralan mo, math, science, English, dapat yan ay magdadala sa iyo sa Diyos. Yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, dapat lahat ng yan ay magdadala sa iyo sa Diyos. Yung planning kasi ngayon ng mga parokya talaga, yung mga plano sa parokya, yung mga activities sa parokya, lahat ng yan ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung ito ay magdadala papalapit sa Diyos. Dadalhin tayo papalapit sa Diyos. Kung yung kaalaman mo, yung activities, yung ginagawa mo, ay hindi naglalapit sa iyo sa Diyos, hindi effective yung activity na yan. Ang dapat na karunungan na galing sa Diyos ay humahantong sa pagmamahal sa Diyos. Di po ba gano'n naman kapanalig kapag mahal mo ang isang tao? You get to know that person. Alamin mo, pag-aralan mo, ipagtanong mo. Kasi po, kung mahal mo ang isang tao, didiscoverin mo ano yung love language niya. Paano mo siya mamahalin? Paano mo siya mapaglilingkuran? Ano yung paborito niyang pagkain? Iluluto mo. Ano yung mga lugar na gusto niyang puntahan, pagpaplanuhan, tapos pupuntahan po ninyo. Karunungan, gamitin natin. Kailangan meron tayong alam. Yes, sinasabi, knowledge is power, pero true power comes from knowledge that is rooted in faith. Kasi ito yung salita ng Diyos na yayabong sa bawat isa sa atin. Kasi natanim sa matabang lupa. May lalim, may ugat. Ayon nga po dun sa paliwanag, ano po, meron kasing iba po sa atin, nakarinig naman salita, pero na nalunod sa stress, sa pera, sa trabaho, sa inggit, sa social media, o kung anong paman. Ngayon po ay nagre-recruit yung mga altar servers po namin, Ministry of Greeters, Ministry of Communion Ministers, yung nagdadala po ng communion sa misa. Halos lahat ng organization kapag ganitong buwan, meron po silang recruitment. Nagpupunta kami sa mga eskwelahan. Nagpupunta kami sa iba't ibang mga lugar sa parokya to encourage them, hindi lamang yung magsimba, hindi lamang yung magdasal, hindi lamang yung manood ng procession, bagkus sila mismo kasama, sila mismo nagsiserve sa parokya. Kasi kapanalig, iba yung nagdadasal ka lang, iba yung nagsisimba ka lang, pero iba yung naglilingkod ka talaga. And so we're inviting them. Marami po ang sasama, kaya lang at the middle of the year, merong nawawala. Hindi naman marami, pero merong isa, dalawa, nawawala. Bakit? Kasi walang ugat. Walang lalim. Baka sumali for the wrong reasons. Kapanalig, dati kasi ako, nung bata-bata ako, sumasali ako sa church organization. Kasi ako po yung altar server nung bata. Karaniwan po ng mga pare, altar server dati. Gusto ko yun. Bakit? Kasi maganda yung uniform, yung sutana. Tapos sumali po ako sa Legion of Mary. Bakit? Kasi nandun po yung crush ko. Nung bata po ako, nung bata. So sumasali for the wrong reasons. Kaya may mga pagkakataon po, tinatamad ako. Hindi, nawawala din po ako doon sa mga organizations na sinalihan ko. Pero again, as we mature,
sasali po ako ulit. And then, ang dahilan ko na, hindi dahil nandiyan yung kaibigan ko, hindi dahil nandiyan yung kakilala ko, hindi dahil maganda yung uniform, pwede rin naman yun, ano? Kaya lang, as we mature, makikita mo kahit mahirap, nananatili pa rin. Kahit may mga problema, nananatili pa rin. Minsan mapapagalitan kami ni Father kasi mali yung pagsaserve namin, pero nananatili pa rin. Hindi na kami nandoon dahil lamang sa uniform, hindi lamang dahil nandun si crush, hindi lamang dahil sikat kami kapag nagsaserve, nakikita ng mga tao, hindi. Somehow, lumalim ang relasyon sa Diyos. Mas nakilala si Jesus. Nag-mature sa pananampalataya. Kapanalig, saan ka nga ba pupunta? May mga pagkakataon, baka hindi agad sinasagot ang panalangin. Magkakasakit. Ikaw mismo magkakasakit ka. May mga pagkakataon, may mga mahal tayo sa buhay na mawawala. Papanaw. Mabibigla tayo, magugulantang tayo. At may tatanong tayo, Lord, ba't pinabayaan mo ako? Lord, ba't hinayaan mo mangyari ito? Nagdadasal naman ako. Nagsisimba naman ako. Nagsiserve pa ako. May mga kapanalig po tayo, kapag napakalaki yung problema, aalis. Aayaw na. Susuko na. Ang sakit kasi ng nararamdaman eh. Napakatindi yung problema. Hindi nakakaya. Pero kapanalig, ikaw, sigurado ako, marami ng masasakit na bagay ang nangyari sa buhay mo. Baka minsan, pati members ng simbahan, siniraan ka, inaway ka. O kaya baka pati si Father, nasigawan, napagalitan ka. May mga pagkakataon talaga, ang hirap-hirap, nakakapagod. Pero itong tatandaan mo kapanalig, hindi ka mahina, pagod ka lang. So pwedeng magpahinga. And then you stand up again. And then you serve again. Kasi ikaw yung tipo ng tao na kahit mahirap at habang humihirap, lalong humihigpit ang yakap mo sa Diyos. Lalong tumitindi ang pananampalataya mo sa Diyos. Umiiyak, lumuluha, pero titigala sa langit nang may ngiti sa mga labi. Umiiyak yan, pero may ngiti sa mga labi. Kasi nakahawa ka ng mahigpit sa Diyos. Saan ka nga ba pupunta pa? Sino pa nga bang pwede nating asahan? Wala naman iba eh. Si Lord lang. Pero sa mga pagkakataong nade-distract, sa mga pagkakataong nahihirapan, sa mga pagkakataong natutukso, nakikinig pa rin. Bumabalik pa rin. Nagsiserve pa rin. Nagdadasal pa rin. Nananampalataya pa rin sa Diyos. Kaya malago na, lumalago ka na. Nagmamature ka na. At ikaw, hindi lamang 30, hindi lamang 50, siguro 100 times. Tumatanggap ka ng biyaya. Pinagkitang-kita mo, siksik-liglig umaapaw na pagpapala na tinatanggap lamang ng mga tao na lumalim sa pananampalataya. Kapanalig katulad ni Santo Tomas de Aquino, naway matuto tayo sa Panginoon. Manatili tayo. Kumapit ng mahigpit. Manindigan para kay Jesus. Tandaan mo, ang naglilingkod sa Diyos, nagtsatsaga hanggang wakas, ang siyang tumatanggap ng malaking pagpapala mula sa Panginoon. Amen.
Tinuturuan tayo ni Kristo na sa pamamagitan ng mga talinhaga, si Kristo ang maghahasik ng binhi ng salita. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa ating itutugon, banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na manghasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas na nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kaligdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas ay ginugunita ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga lirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang niukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan ket sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko,
ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoon tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo, upang sa paggunita namin kay Santo Tomas, kami matuto ng maasang katotohanan mo, at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo, ingatan kayo. Tambunin yung pamilya ng makapangyarang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan na dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan. Tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalatigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang lahat ang nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Langin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Kaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Iniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
panem de cielo prestisti eis. Omni declamentum in sia bentem. Oremus. Deus que nobis sub sacrament mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilinis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang mulalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
na